mo, Taurus. Welcome back to our channel. Naway nasa mabuti kayong kalagayan while watching the channel. This is a general reading. Kayo nang bahalang magpalit-palit ng situation nyo sa reading ko. At the bottom of the deck, Queen of Swords. I feel like ang nasisense ko na energy mo dito, gusto ka dito na ipaliwanag na nilalaman ng isipan mo. Alam mo kung ano yung tama, alam mo yung kailangan na iayos dun sa sitwasyon or klaruhin dun sa mga nangyayari. Ang mensahe ng card mo, nakikita ko na may mga bagay ka dito na pinaplano pagdating sa financial. May mga gusto kang umpisahan dito na project or career na pwedeng makatulong sa yung financial na problema. Opportunity na binibigay sa'yo pero andun sa point na naguguluhan ka kung ano yung umpisan mo or tatanggapin mo. May mga decision ka na kailangan dito na may ayos at kailangan mo lang alamin sa puso mo kung ano yung desire na puso mo para malaman mo kung ano yung tama para sa'yo. May mga changes na darating para sa'yo na pagbabago. Andun yung mga sitwasyon na nangyari sa nakaraan na nagkaroon na ng end. At may new beginning na papasok sa buhay mo ngayon. Doon sa point na na-exhausted ka na, napagod ka na, napuno ka na, halos ayaw mo na, gusto mo nang sumuko. Pero, mas inisip mo na kailangan na lang i-end yung situation para matapos na. You need to listen to your inner self. Andun yung binibigyan ka ng mga ideas. And nararamdaman mo kasi malakas yung intuition mo. Pero hindi mo binibigyan ng pansin. Naguguluhan ka pa. Tinatry mo i-balance lahat yung mga dumarating sa'yo. And may mga bagay ka dito na kailangan na pagdesisyonan. Itong tao na to gusto niyang iparamdam sa'yo or sabihin yung pagmamahal niya or i-offer yung kaya niyang pagmamahal na maibigay sa'yo. Pwede ikaw din to na ito yung pinapakita mo sa mga mahal mo sa buhay, yung pagmamahal na kaya mong ibigay sa kanila. Hindi mo pa rin makalimutan yung mga nangyari sa nakaraan, either yung situation or yung person. Tinatry mo naman na i-save pa. Pero, andun sa point na napapagod ka na rin. Some of you pwedeng gusto mo i-secure yung future mo. Nag-iipon ka para pagdating ng panahon na kailangan mong may madukot or kailangan mo ng pera, meron kang nakatago or nakatabi. Clarify natin ang Page of Pentacles. The Fool and Six of Pentacles. Nakikita ko dito na andun yung new journey na tatahakin mo pagdating sa iyong umpisahan, pwedeng sa financial. And meron ditong ibibigay sa'yo, pwedeng blessing or ikaw yung magbibigay. You want to share something with others na kaya mo. Clarify natin death. Nine of Cups and Four of Pentacles. Nakita ko dito na isa sa
pinagdarasal mo, hinihiling mo, yung makalimutan mo na yung past person mo or mga past situation na nangyari sa buhay mo. And nakikita ko dito na magbabago unti-unti. Unti-unti mong matutupad yung gusto mo na makalimutan kung ano yung mga nakaraan. Some of you, pwedeng sa financial, kasi may mga bagay ka dito na gusto mong i-secure. And yung kung ano man yung hiniling mo or gusto mo, ibibigay yan sa'yo. Makukuha mo yan. Clarify natin ang the High Priestess, the Lovers, and the Sun. Nakikita ko dito na andun yung unti-unti ka nang nagiging okay, nag-heal ka na pagdating dun sa nangyari sa nakaraan na minahal mo ng sobra-sobra. And nagiging masaya ka naman. Some of you, pwedeng pagmamahal na binibigay mo sa sarili mo dahil ngayon mo na nakita na mas mahalaga pala na unahin yung sarili, yung mahalin yung sarili. Kasi pag minahal mo yung sarili mo, susunod lang yung mga nasa paligid mo. Kung gaano mo binibigay yung pagmamahal sa sarili mo, ganun din yung dumarating sa'yo. Clarify natin ang Knight of Cups. Four of Pentacles and Three of Wands. You still can't forget the past or itong person na to na nanggaling sa past mo. Hindi ka rin niya makalimutan at hinihintay ka niya. Pwedeng nasa malayo, may long distance dito na relationship. Kasi this is a travel card. Clarify natin ng Seven of Cups, the Emperor, and Justice. You're trying to control yourself, yung mga decision mo. Ngayon, alam mo na i-balance lahat yung mga nangyayari sa buhay mo. Ayaw mo ngayon na magkamali. Pinipigilan mo yung sarili mo na dun sa mga sitwasyon na alam mong hindi pa pwede, nire-restrict mo. Kumbaga, alam mo sa sarili mo kung ano yung tama na gawin. Clarify natin ng Ten of Swords, Knight of Swords, and the Devil. Someone wants to talk to you. Pero, feeling niya binitray siya. And hindi kanya makalimutan. Lagi kanyang iniisip. Clarify natin ang Two of Pentacles, the Moon, and Page of Pentacles. Nakikita ko dito na andun yung plano mo. Pero urong-sulong ka. Pinag-iisipan mong malalim, maigi, bago ka magdesisyon, bago ka humakbang. And hindi ka pa handa right now to decide kasi naguguluhan ka pa kung ano man yung mga bagay na nagpapagulo sa'yo, pag-isipan mong maigi. Kung hindi ka pa ready na magdesisyon, pwede mo muna yan na isang tabi. At saka mo harapin kung kailan handa ka na para hindi ka magkamali dun sa mga bagay na pagdesisyonan mo at pagsisihan mo bandang huli. Clarify natin ng Four of Pentacles, the World, and Seven of Pentacles. You're manifesting changes and andun yung ang dami mong ininvest. Binigay mo lahat, ginawa mo lahat ng makakaya mo. Pwedeng you're thinking about to travel.
magtrabaho sa malayo para makapag-ipon. At gagawin mo yung lahat para matupad mo kung ano yung gusto mo, makuha mo kung ano yung gusto mo. Kasi ayun yung pangarap mo eh. Gusto mo mabago lahat at gagawin mo. Alamin natin kung ano mensahe ng iyong gabay. Play. Beloved one, it's time to set aside work for a while. Don't worry, we will oversee your responsibilities to their completion. Playfulness, Katie, and laughter will lift your energy so that you will return to work with a renewed perspective and heightened energy. Ang mensahe ng yung gabay na yung mga bagay na dumarating sa buhay mo, trabaho man yan o hindi, kailangan mo rin ng pahinga, kailangan mo rin isipin na i-enjoy din ang buhay para hindi ka masyadong mapagod. Kung pagod ka na, pwede naman huminto, panandalian. Pero, kailangan pa rin na ipagpatuloy yung buhay. Kailangan mo lang i-vent out kung ano yung nararamdaman mo, mag-relax, mag-chill, and then kapag okay ka na, balik uli sa reality. Kasi ganun talaga ang buhay eh. Hindi palaging okay tayo, hindi palaging masaya. Kapag napapagod, pwede naman magpahinga pero hindi hinto. Kailangan mo lang talaga na isipin na maging masaya kung minsan. Ibigay din yung pangangailangan ng katawan, ng isipan, para hindi sobrahan, ma-overwork, may stress, at yung feeling exhausted na gusto mo nang umayaw. Pero dapat isipin mo rin na kapag aayaw ka, dun lang ba hihinto ang buhay mo? Hindi, dapat lumaban ka, magpakatatag ka, harapin mo yung buhay, kung ano man yung pagsubok na dumarating sa'yo. Taas noo ka na paglabanan, sikapin mong may alis yung sarili mo dun sa mga nangyayari na yun. Basta magdasal ka lang palagi at gawin mo yung makakaya mo, yung best mo para matupad mo yung mga pangarap mo. At may alis mo yung sarili mo dun sa sitwasyon na para sa'yo mabigat. At itong yung reading Taurus, kung nakaresonate ka, kindly comment down below. Thank you for watching.